Okay, I just want to make this quick. May mga kumakalat pong balita ngayon, or should I say mga preachers na nangangaral ng exaggerated rather than kung ano yung nakasulat sa Living Bible. Pag sinabi nating Living Bible, ito yung buhay na salita ng Panginoong Jesucristo. Ano yung mga kinakalat nila? Like for example, yung kay Lazaro. Sabi niya lang ganon. Bago pa raw buhayin ni Jesus si Lazaro, buhay na raw ito, nandoon na raw sa loob. Ito yung mga exaggeration ng ibang mga preachers. I know what I'm saying dahil galing po ako sa isang institutional church na ito ang taglay na turo. Meron pa. Ang isa pang turo nila is this. Si Jesus daw, yung damit daw ni Jesus, kaya daw ito pinag-interesa ng mga soldiers ay dahil ito raw ay branded. Ito raw ay mamahalin. No? Ito raw ay signature. Those, disgusting na mga turo, anong tawag dito? Absurd. No? Hindi ko mapaliwanag kung anong klaseng mga tao yung, alam po ba ninyo yung mga nagtuturo nito? Nakafocus po sa pera, sa money. At ito pa ang worst na turo. May isa pong nagtuturo ng prosperity preacher po siya. Ang turo po niya, hindi na raw magra-rapture. No? Kaya pala nagpagawa ng malaking bahay, nakafocus lang po dito. Mag-iingat po tayo mga kapatid o mga kaibigan, no? Last days na po kasi ito. Last days na po ito. Kung ano-ano yung mga lumalabas na maling aral na animoy, kung papakinggan mo parang tama. Pero it's not sound doctrine. Kalain mo, signature yung damit ni Jesus. Ang sagot po roon, kaya po yung pinag-interesan ng mga soldado o soldado po kasi pwedeng tawagin ganun, ay dahil ito po ay nakaprophesy sa Bible. Nakaprophesy po yan. Hindi po ba? Prophecy yan eh. Sabi niya noon, ang aking damit ay kanilang paghahati-hatian, sabi ng Old Testament text. Kaya, huwag kayong maniniwala sa mga pastor ng institutional churches, na mga prosperity preachers na yan, na sabi nila, bago pa raw buhayin ni Jesus si Lazaro, buhay na raw ito sa loob. Kalokohan! Si Jesus, maski patay, ang sabi niya sa John, chapter 11, nung bubuhayin niya si Lazaro, sabi niya, anong sabi niya kay Martha? Sabi niya ganon, ang sino mang namatay na makarinig ng aking tinig ay muling mabubuhay. It means, patay si Lazaro, binuhay talaga niya. So mag-iingat kayo sa mga absurd, nonsense preachings. Pag wala sa Bible, wag ninyong paniniwalaan. Di po ba? Nandiyan pa yung absurdity ng turo ng iba na si Barabas daw, nagsisi, si Barabas daw, pinsan ni Pedro. Saan nakuha itong mga bagay na ito? Di po ba? Saan nakuha itong mga bagay na ito? Mga kalokohan na yan. Nakakawindang pero nakakabahala yan. So sana maingat tayo. Huwag tayong aalis sa Bible. Mahirap po. Pindan nyo. Mahirap po. Last days po ngayon. Absurdity. Wala pong pinagkaiba yan doon sa mga turo. Nagpunta si Jesus sa India, sa England. Wala sa Bible. Lahat ng mga yan hindi sinusuportahan ng scriptures. So, we better be careful. Be responsible kung ano yung naririnig natin. Dahil yan, kung marunong kang mangaral, pinakinggan mo yan, ipapangaral mo yan. Ituturo mo yan. Mali yan. Buhay si Lazaro. Diyos ko. Kaya nga po binuhay ni Jesus kasi patay, di ba? Doon pa lang daw buhay na. Tapos ito pa yung turo ng pastor na yan. Ito pa yung turo niyang isa. Nung minultiply daw ni Jesus yung tinapay, di po ba? Yung sa bundok, 5,000 men pa lang yun, ha? Hindi pa kasama doon yung mga babae at mga bata. Turo niya ganito. Binigay daw ni Jesus sa mga apostoles. Nakalagay naman po sa Bible ton, binigay ni Jesus sa mga disciples yung tinapay. Di ba dumami po, nakakain lahat. Okay? Ang turo niya ganito. Saan nagmultiply yung tinapay? Hindi ba sa kamay ng mga disciples? Sasabihin niya ganon.
Ang turo niya, nag-multiply daw yung tinapay sa kamay ng mga disciples. Mali. Nag-multiply yung tinapay dahil sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Hindi doon sa kamay ng disciples. Inutusan lang yung mga disciples na ipamigay yung mga tinapay. Yan, ang mga turo po niya. Branded ang damit ni Jesus. Ayan ang turo niya. Nakakalungkot. Pero nagkalat yan. Mag-iingat po tayo dyan. Hindi po yan biro. Yung tinapay dumami dahil sa kamay ng Panginoong Hesukristo. Dahil sa kapangyarihan ni Jesus, inutusan lang niya mag-distribute yung mga disciples. Ang gusto niyang palabasin ganon. Para yung example nung gagamitin niya sa parang networking, magparami ng member ng church niya. Ganun yun. Yung mga pastor na yan ng institutional churches. Ito pa ang pinaka-worst. Sabi nila, parang oil. Yung oil sa ulo ni Aaron daw, di ba yung una ipinor, tapos hanggang sa beard niya sa baba, pababa. Ituturo nilang ganyan, mula taas hanggang baba. Yung pastor muna raw ang mable-bless, tapos yung bird, yung balbas, yung mga member daw. Anong kalokohan yan? Hindi po totoo yun. Iba po natural ang ibig sabihin noon ng pagpupor. Ang tinuturo lang doon ng Bible ay simply anointing. Wala nang iba. At ang bawat believers, anointed ni Jesus. Ganito sabi niya, alam niyo po ba yung pastor na dating pinupuntahan ko sa institutional church na mamamasyal po sila somewhere sa Asia. Kinabukasan, nag-preach nung Sunday. Ang sabi niya, pag bless niyo ang pastor niyo, mable-bless din kayo. Parang Parang magbigay kayo ng pera. Ang dami nagbigay ng pera sa kanya, including me. Yung naipon ko po mga barya, binigay ko po. My mom asked me, where would you bring your money? Sabi niya, inipon mo yan. Ay, ibibigay ko dun sa pastor namin kasi mamamasyal sila bukas sa Asia. I think Singapore yata, or Korea, if I'm not mistaken. Pagkatapos, kanang mother ko, nalungkot ang mother ko. Alam niya kasi hindi totoo yun. Kasi ang turo niya, yun daw anointing ng oil, ibubuhos muna sa ulo ni Aaron, tapos mula sa ulo, bababa hanggang sa balbas. Sabi, ang turo niya ganito, pag bless mo yung pastor sa yung ulo, mable-bless din yung mga members. Kalokohan po yun. Kasi ang ulo ng iglesia walang iba kundi si Jesus. Hindi po ang pastor. So, mag-iingat po tayo. Tandaan po natin, last days na po ngayon. Papayag po ba kayo na ang lakad nyo, ang Christian walk nyo bunga lang ng pandaraya? Huwag niyong papayagan po yun. That's so sad. Di ba? Tapos makikita mo, bumili hindi naman sa hindi naman po masamang bumili ng mga luxurious na mga luxury things. Mga luxury things po ang mga gamit nila. Alam niyo po, ito po yung time na mahal ang mga iPhone. During that time, I think this happened 2011. Di ba? Naalala ko dati lalabas noon yung iPhone 4S. At itong pastor na ito at saka pamilya niya ang isa sa mga very excited ng paglabas niyan. Ng iPhone 4S na yan. Isang iPhone 4S during that time, I think nagkakahalaga ng nasa 40,000, 40,000. Lahat silang pamilya meron. Kami during that time, mga cellphone lang namin dati, hindi pa touchscreen I remember during that time, ang cellphone ko Nokia. Kaya sabi ko mag-iingat po kayo kasi ito po yung mga anong tawag dito? Mga wolves in sheep's clothing. 'Di ba? Totoo po 'yan, nasa Bible 'yan. Tapos sila yung mga nila yung parang pinatamis na mga pananalita. May tawag doon nakalimutan ko na po. Maganda siya sa English yung tawag. Oo. Sugar-coated preachings. Totoo po 'yun. Tapos meron agad silang iPhone 4S during that time. Kami naman nakatingin lang. How funny ngayon ang iPhone 4S.
Nakabili lang po ako last week sa Shopee kasi kailangan ko ng backup phone. iPhone 4S ang binili ko. 800 pesos lang po. Pero during that time, 40,000 yan. Meron po sila, kaya mag-iingat po kayo. Dahil sa totoo lang po, hindi lahat ng humahawak ng Bible ay nagtasabi ng totoo. Karamihan dyan, sariling kapakinabangan ng nais. Okay? So, ingat po kayo. Again, si Lazaro po ay patay. Ano? Patay po siya na binuhay ng Panginoong Hesukristo. Because Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Lagi po sana natin tatandaan yan. Huwag po tayong magpapadaya sa mga pastor ng institutional churches. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this wonderful video about Jesus and His grace and His love. Tandaan po ninyo, mahal na mahal tayo ni Jesus. Ayaw niyang lumakad tayo, bunga ng pandaraya ng ibang mga tao. Gusto niya lumakad tayo, bunga ng kalayaang kanyang ipinagkaloob nang mamatay siya sa cross para sa atin. Thank you, and Jesus truly loves us all.